Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabina sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, unang-una ay nararapat sa atin na magpasalamat tayo sa Allah sa lahat ng pagkakataon, ano? So, salamatan natin ng Allah ng maraming beses. At sa mga viewers natin ngayon na nasa Facebook na nag-aabang, sa totoo lang, marami talaga palang nag-aabang sa atin sa Facebook kasi napakarami talagang pag nakikita ako, kahit na minsan hindi ko kilala, sinasabi talaga, Ustaz, inaabangan ko yung grupo ninyo sa Facebook. Adin di ba kasabot sa Maguindanon? Adin mo mga Maguindanon. Kaya majority yung pagkilay sa laki Maguindanon. So, alhamdulillah, no? Dahil doon, ay kailangan nating magpasalamat sa Allah. Dahil ang da'wa, ito yung mga gawain ng mga propeta. Gawain ito ng mga propeta na kung saan tayo bilang isang alipin ng Allah ay nararapat din sa atin na magparating ng mga bagay-bagay patungkol sa Islam. Actually, hindi lang naman yung mga ustaz natin yung nararapat na magparating nito, kundi tayong lahat. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Ang relihiyong Islam ay pagpapayo. So kasama yan sa dapat na gawin ng isang tao na bilang isang tunay na mananampalataya, kasama yan sa ating obligasyon yung pagpaparating ng mga Islam. At sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magparating kayo, baliguan niyo walau aya. Magparating kayo kahit na isang talata. Isang talata. So, sabihin, minimum yun na isang talata. So, ganun din yung binanggit ng Allah sa Quran na yung sa wal asr, innal insana lafi khusar, kung inyong maalala, illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yung tao, sabi ng Allah, ay lugi maliban sa mga taong mananampalataya at yung taong mga gumagawa ng mabuti at nagpaparating ng haq. At ano yung haq? Sabi ng mga ilan sa mga mufassir, nagtafsir sa ayatan o sa talatang ito, ang haq doon ito yung Islam. So pagpaparating ng Islam. Kung gusto mo na mapabilang ka sa mga tao na hindi kasamang malulugi, sa simula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, magparating tayo kahit na paunti-unti. So inshallah ta'ala, magbigay tayo ng lakas ng loob doon. So, alhamdulillah, no, dahil nga napakaganda ng topic ni Ustaz Burhan na about doon sa udhiya, pagkatay ng kurban, dahil nga papalapit na itong pagkatay ng udhiya at papalapit na yung pagsambahin natin ng Eid. So napakagandang bagay yung ibada, napakalaking ibada. Kung meron lang talaga tayong sapat na yaman, sapat na pera na kaya nating gumastos ng ganun, para bang kung kaya natin bang bumili ng isang bagay na mura lang, ganito yun. Kung maunawaan lang natin yung binanggit ni Ustaz, no? Ay para bang bibili tayo ngayon ng napakalaking bagay na napakaganda para din sa atin sa murang halaga. So kung kaya natin, talagang dapat pagsumikapan natin yung ganong klaseng ibada. So anyway, ang topic ko na gusto kong pag-usapan ngayon, dahil naalala ko, dahil nga last week wala ako dito, alhamdulillah, dahil meron tayong mga naunang mga pinangakuan na event, kaya hindi ako naka-attend. Pero alam ko na nag-enjoy tayo dito dahil nga marami pa rin na mga knowledge na palagi tayong kumukuha ng ilmo sa mga ustads natin. So kumbaga sa sabay-sabay talaga tayo
natututo sa kanila. So meron kasi akong nabasa na hadith na gusto kong i-share din sa inyo. Isang hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sidnul mu'min wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. Ang hadith na ito na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, ang mundong ito na ating ginagalawan ay kulungan ng mga mu'min, ng mga mananampalataya. Tayo yun. Okay? Kulungan nating mga mu'min, kulungan nating mga mananampalataya, at ito ay Jannah ng mga kafir. Ito ay paraiso ng mga hindi mananampalataya. So, ibig sabihin, kung titingnan natin, paano natin masasabi na ito yung Jannah ng mga kafir at ito naman yung ating kulungan? Kasi nga, alam naman natin kung ano yung kulungan. Once na pag sinabi mong kulungan, wala kang laya. Unang-una maisip mo dyan, wala kang laya. Hindi ka malaya, hindi mo kayang gumalaw na kung anong gusto mo. Isipin mo, pupunta ko ng mall, wala, hindi mo kayang pumunta. Diba? Kasi nasa kulungan ka. So, ganun din ang dunya. Ha? Kung gusto mong gumawa ng ganito, may mga bagay na hindi mo kayang gawin. So merong isang Yahud, alam niyo yung mga Yahud, no? Yan yung mga tao ngayon sa Israel na nagpapahirap sa mga Muslim. So sa time ni Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, may isang Yahud na nagtanong sa kanya, Hudyo. At yung isang Hudyo na ito, nagrereklamo sa kanya. Kasi nabasa niya yung hadith. At nalaman niya na yung pagkakahulugan doon is yung mga kafir o sila. Kasi claim niya na kafir siya at hindi siya Muslim. So sabi niya, kasama ko dun sa kafir. Kasama ko sa hindi mga Muslim. Kasama ko sa hindi mananampalataya. So nagreklamo siya kay Al-Asqalani. Sabi niya, paano nasabi ng propeta ninyo na kayong mga Muslim, kayong mga mananampalataya, kayong mga mu'min, kayong nasa relihiyon ng Islam, nakakulong dito sa mundo. Tapos, ako, o kami, ay ito yung surga namin, ito yung Jannah namin, paraiso namin itong mundo. Pero ako, itong Yahud na ito, na nagrereklamo, sabi niya, ako, pobre ako. Nasaan yung sinasabi ng propeta ninyo na ito yung paraiso namin? Bakit hindi ko kayang kumain ng masarap? Kasi ito yung paraiso namin kung totoo yung sinasabi ng propeta mo. Saan na yung pagkain? Saan na yung... Kasi alam naman natin, di ba, pag nasa Jannah ka, kung ano yung naisin mo, isipin mo pa lang, nandyan na. Kung gusto mo ng ganitong pagkain, isipin mo, nandyan na. Kung gusto mo ng ganitong inumin, gusto mo ng gatas, gusto mo ng honey, o ano pa man na gusto mong kainin, automatic nandyan na. Wala ka nang o-orderin. Hindi ka na pupunta ng drive-thru kung drive-thru yung pinakamabilis kayo. O di kaya, food panda. Wala ka nang pipinduting cellphone, wala na. Automatic, pag nandun ka sa surga, automatic, pag sinabi mo gusto kuminom ng tubig, nandyan na kagad yung tubig. So sabi nung Yahud, sabi niya, paano nangyari yan? Na ako, ang hirap-hirap po ngayon sa buhay kong ito, tapos sasabihin ng propeta mo, ito yung paraiso namin, itong dunya na ito. So, in-explain niya. Kasi nga, medyo nagkabaliktad, sabi nung Yahud, kasi ikaw, mayaman ka, at yung si Sheikh Al-Asqalani ay judge pa. Ibig sabihin, marunong, maalam siya sa Islam, alim kabir, kumbaga sa ano pa, malaking alim siya, mayaman. Kasi itong mga Arabo, talagang mayayaman sila. So doon siya nagreklamo, ikaw mayaman ka, tapos sasabihin ng propeta o sinabi ng propeta ninyo na kayo ay nakakulong dito. So in-explain niya, bakit nga ba tayo mga Muslim? So kung titingnan natin ang katayuan ng mga nakakulong sa panahon natin ngayon, doon tayo bumabase. Halimbawa, sa kulungan yung mga taong nakakulong, unang-una hindi sila malayang, meron silang oras na sinusunod. Halimbawa,
pag itong oras na ito, gigising kayo, kailangan maliligo. Allah alam, di pa naman ako nakabisita sa kulungan at hindi ko pa alam kung ano ba yung ano nila. Pero napapanood natin, base sa mga napapanood natin at naririnig natin. Ganito yung oras, pag umaga, kailangan ganito, nandito na kayo. Hindi ka malaya sa oras mo. Na kung titingnan natin sa atin sa Islam, alam natin na kapag ka sa umaga, kailangan mong gumising ng maaga. Bakit? Kailangan mong magdasal. Hindi mo pwedeng sabihin, mamaya na ako. Duhur na yung lalabasan nun. Kumbaga, kailangan mong pilitin. Kaya nga, nung nasa Pampanga ako, kasi nag-imam din ako sa Pampanga ng mga grupo ng mga kababayan natin, mga balik Islam doon. Sabi nung nanay nung grupo, nung napuntahan kong mga balik Islam, sabi niya, alam mo brother, nung hindi pa ako Muslim, every morning, kasi nung nag-Muslim itong mga anak ko, sabi niya, nasa Amerika ako. Kasi yung family nila, nasa Amerika yung mga kapatid. Nasa Amerika ako. Narinig ko, sabi niya, nag-Muslim daw yung mga anak ko. Hindi naman ako against, sabi niya, pero gusto ko lang tingnan, sabi niya, kung ano ba yun, bakit sila nag-Muslim. Pagdating ko, sabi niya, every morning nagtataka ako bakit lahat ng posit sa bahay namin umaandar. Andar doon sa lababo, andar doon sa labas, andar doon sa garahe, andar lahat. Pamilya Ginto. Sumusubaybay din sa atin yan minsan. So, ayun. Sabi niya, tuwing madaling araw, sabi niya, hindi ako makatulog. Dahil doon sa andar ng mga sabay-sabay na yan, at dahil wala pa kaming masjid, kasi nung time na yun, maliit pa yung masjid nila ngayon, mashallah, may madrasa na yung masjid nila. Nakakamangha yung mga balik Islam sa Luzon, dahil nakikita natin sobra silang magsumikap. Jazahumullahu khairan. Sabi niya, pagkatapos nilang maghugas, kasi ablution na, pupunta sila sa sala, doon sila magdarasal. Hindi na naman ako makatulog, sabi niya, dahil ang ingay nila, kasi nga ang Fajr, di ba malakas ang boses, na hindi ko naiintindihan. So sabi niya, ano ba itong mga taong to? Sabi nung nanay nila, bakit tuwing umaga gumigising sila at kailangan nilang gumising? Kasi 3 sa anak niya automatic nag-Islam. Automatic nag-Islam. So talaga maingay, sabi niya, sa bahay. So pero hindi ko nagreklamo, sabi niya, tinitingnan ko lang sila. Sabi niya, parang kontrolado itong mga taong to. Parang kontrolado itong mga anak ko. Hanggang sa ilang beses na sabi niya, umabot ng ilang linggo, ganun yung nakikita ko sa kanila, nagdarasal sila. Tanghali, ganun din. Wala nang magsasabi sa kanila, mag-iipon na naman sila tanghali hanggang asar, hanggang maghrib. Gabi, ganun din, hanggang gabi, sabi niya, ganun ang ginagawa nila. So kung titingnan natin, ibabase natin doon sa Jannah, Sijnil, ang dunya ay kulungan natin, dahil kinukontrol tayo dito, doon ang ibig sabihin niya. Hindi ka malayang gumawa ng saka na ako magdasal ng duhur at saka asar, doon ako sa maghrib. Hindi, kapag dumating yung time, kailangan mong gawin yun. Ganon din pag Hajj. Kahit na gaano kakabisi, kapag ito ay time ng Hajj, lahat ng nag-Hajj, wala muna, pupunta ng Hajj. Ganon din ang Ramadan. May sakit pa ako ngayon, pwede bang extend natin yung Ramadan next month kasi may sakit ako? Hindi. So, ibig sabihin, kung kontrolin tayo ng ating relihiyon, na para tayong, kung titingnan natin, sabi nga nila, para kang nakakulong dito, may nag-manage sa'yo dito, na merong nagmamando sa'yo na kung ano yung gusto niya, yun yung mangyayari at yun ang Allah. So, yun yung ibig sabihin niya. So, yun yung ibig sabihin na kayo, na mga kuffar, kahit na hindi pa kayo sumama, wala rin problema sa inyo na wala magagalit sa inyo. Sa amin, sa pagkain, yung mga nakakulong, sabi niya, piling-piling yung pagkain nila. Kami, sa pagkain, hindi kami pwedeng kumain ng kung ano yung mga haram. Bawal sa amin ng alak. Sa inyo, kahit 1 drum ininom ninyo, wala kayong problema. Kaya nga, isa sa hindi pwedeng ipagbawal ng isang bansa yung alak kasi isa sa pinagkakakitaan yan. Pero sa atin, hindi. Sa Saudi Arabia, alhamdulillah, mayaman pa rin sila kahit na bawal ang alak. Kaya nga yung mga kababayan natin, mga
Pilipino sa, lalong-lalo na sa Saudi Arabia, kinatatakutan kami, na sinasabi nilang mga mutawa, na, mga kabayan na mutawa. Kasi tingin nila sa amin, pag nakasuot na kami ng thawb yung puti, plus magsimag pa kami, kala mo yung mga Arabo na talaga, pag nakita nila yan, nandyan na yung mga Pilipinong mga mutawa. Kinatatakutan nila kasi yung mga Pilipino kasi may talent eh. Walang alak sa Saudi, pero pag humanap ka ng alak, pumunta ka kay kabayan, makakahanap ka ng alak. So paano lang ginagawa yun? Meron silang mga timplahan. So kaya yun, doon sa Saudi Arabia, bawal ang alak. Ikaw na kafir, kahit anytime na gusto mong uminom ng alak, walang problema. Kami bawal. Bawal kaming maghanap ng partner. Halimbawa, ang babae, sa ngayon, sa panahon natin, sa kanila, pwede sila. Meron silang kasintahan, magli-live-in sila. Walang problema sa kanila. Sa amin, sa Islam, hindi pwede. Kung titingnan natin, kontrolado tayo sa lahat ng pagkakataon. So yun yung titingnan natin, kumbaga sa bakit ganun? Kaya dapat hindi tayo magreklamo. Kasi after this, doon yung dyan na natin. After ng dunya, doon yung dyan na natin. Kung titingnan natin sa buhay natin sa panahon ngayon, marami tayong inireklamo, marami tayong bagay na hindi alam, hindi nauunawaan, halimbawa sa paghanap buhay. Minsan may mga tao na easy lang sa kanila na pumasok sa may mga interes. Halimbawa, pagkita no bang sa muro, pag bumili ng cellphone si Bangsamoro, o di kaya sino man dyan, si Babu, si Bapa, itatanong, pakasanda ba yun? Itatanong yun. Sa totoo lang may nakita kong ganyan. Doon sa super, nag-uusap. Yung cellphone na yan, pamasakan ka, pakasanda ba yun? Pakasanda. Sa meto, yung ibig sabihin ba, para bang sinasabi niya na ito mistake ito kasi sa atin bawal yun. Bibilin mo yung cellphone kasi pag meron kang emergency, isasangla mo. At ano yung haram doon? Yung interest. So sa atin, kaya nga ito ang number 1 na nagpapahirap sa mga businessman natin dito sa Pilipinas. Dahil sa interest ng mga bangko. Kaya nga doon sa Saudi Arabia, yung mga businessman doon, napakasisipag nilang magbigay ng sadaka kasi walang interes ang bangko doon. Dito sa atin, yung mga businessman, puproblemahin kagad nila yung interes ng kanilang mga binabayaran sa bangko. Isa ito sa alhamdulillah, kailangan natin, alhamdulillah, pasalamatan natin ang BARM kasi inshallah meron silang mga plano na ipasok ang Islamic banking dito sa atin na nagsisimula na sa Malaysia, meron na sa mga lugar ng mga Muslim. So yun yung gusto natin. Sa UK, may napanood akong isang video na mga hindi Muslim ang nag-usap doon, nag-explain na ang gusto nilang uri ng banking, lalo na ngayong pandemic, ay Islamic banking kasi walang interest. So sila na mismo naghahanap, sa mga kufar na mismo naghahanap na sinasabi nila kailangan ito yung banking natin. Kasi yung mga maliliit na tao na humihiram ng pera ay hindi nahihirapan. So yun yung gusto nila. Sa atin din dito, katulad ng pananamit natin. Sa pananamit natin, yung mga nasa kulungan, minsan meron silang mga kasuotan na sa kanila lang. Lalong-lalo na sa ibang bansa. Ewan ko lang dito sa atin. Kung kaya pa bang pondohan ng Pilipinas yun, ng gobyerno. Pero sa ibang bansa, yung mga nakikita natin sa mga movies, yung mga nakikita natin na mga pelikula nila, kung ano yung suot nung isang, kung sino nakakulong, kailangan pare-pareho sila. Kasi pag may tumakas dyan, alam mo, ito yung kasuotan nila. So, ganun din sa atin. Lalong-lalo na sa kababaihan natin. Ang babae natin, hindi pwedeng body lapot. Hindi pwedeng pag magsuot sexy. Sa kanila mga kufar, dati,
short pan ngayon, yung short pan nila ginawa pang short. Kasi pwede sa kanila, kung ano ang gusto nilang gawin, pwede sa kanila. Sa kanila, yung sa superhero ng Pilipinas, si Darna, kung titingnan natin, dapat hindi na pang bata yan. Kasi pagpapanoorin mo, kung tutusin, yung mga kasuotan ng mga babae na nasa TV ngayon, puros malalaswa. So sa Islam, hindi pwede. So kaya kung titingnan natin, may nakakontrol sa atin. Kaya nga, yun yung term doon ng Propeta Muhammad SAW na para kang nakakulong dito sa mundo. Ganon din ang mga kalalakihan. Hindi tayo pwedeng magsuot ng short pa na maiksi. Lagpas tuhod. Kaya nga yung mga nagbabasketball, kailangan dapat kung magbabasketball tayo, di kayo mga naglalaro ng mga sports. Kailangan mahaba yung suot natin kailangan pumapasok doon sa dress code ng Islam. So yun, doon mga term, kung titingnan natin, doon natin nakikita na tayo mga Muslim, hindi tayo malaya talaga dito. Kaya nga maraming mga, nung nandun pa ako sa Saudi, kabayan, bakit ayaw mong tanggapin ng Islam? Ayaw kong tanggapin ng Islam kasi maraming bawal. Ang dami niyong pinagbabawal sa mga tao niyo. Na kung tutuusin, mas konti ang bawal kaysa sa pwede. Pero sa problema sa kanila kasi gusto nila lahat pwede. So kaya yun ang isa sa mga naisagot kung tutuusin natin, kung titingnan natin sa atin na mga Muslim ay wag nating ireklamo na para bang mahigpit sa atin ng Islam. Bakit ganyan ang Islam? Bakit ganito ang inutos sa atin? Kasi yun ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kasi doon tayo bibigyan ng Allah ng grade kung sumusunod ka ba sa gusto niya o ang sinusunod mo ay ang sarili mo. Kasi sa atin hindi pwedeng sabihin natin na ang importante wala akong naaapakang tao. Maraming ganyan. Sa mga kuffar, number 1 na maririnig mo sa kanila, hayaan mo yan. Ang importante, wala kang inaapakang tao. Wala kang naaagrabyado. Sa atin, hindi pwede yung ganun. Ang importante sa atin, hindi tayo sumusuway sa Allah at I'm sure 100% wala kang maaapakang tao. Kapag sumunod ka sa Allah, sumunod ka sa propeta, 100% wala kang maaapakang tao. Wala kang maagrabyadong tao. Sa kanila, sa kuffar, ang importante lang, wala kang maapakang tao. Pero ang problema, yung utos ng Diyos, ang inaapakan nila. Anong halimbawa? Yung mga transgender, yung mga LGBT, sasabihin nila ng paulit-ulit, tanggapin nyo kami, na ganito na talaga kami, bakla na talaga kaming isinilang, malambot na talaga ang puso namin. Wala na kayo magagawa, tanggapin nyo na lang kami. Ang problema, siya mismo sa sarili niya, nilabas siya sa sinapupunan ng kanyang nanay na isang lalaki, pero hindi niya tinangka. Kaya bago dapat yung mga LGBT, bago nila ipatanggap sa atin na sila ay mga bayot, tomboy, ano pa man dyan, transgender, at kung ano-ano pang kanilang pinaglalaban, bago nila ipaglaban yan, natanggapin natin sila sa lipunan, tanggapin muna nila yung sarili nila na kapag sila ay lumabas sa kanilang sinapupunan ng nanay nila na isang lalaki, tanggapin nila yon. Kasi kung hindi nila kayang tanggapin, wag nilang ipatanggap sa atin na sila ay mga LGBT. So, doon, ibig sabihin, kailangan meron tayong sinusunod na batas. At yun yung batas ng Allah. So inshallah subhanahu wa ta'ala, dahil marami pa tayong mapapakinggan na mga aral inshallah kay Ustaz, hanggang dito na lamang yung akin. Naway makakuha tayo ng aral at hilingin natin sa Allah na makakuha tayo ng aral doon sa narinig natin at mga nasabi natin. Wa qulu qawli hadha wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.